Boxing update mga tol, 6 na buwan ang suspendido ni General Casimero sa Japanese Boxing Commission. Kahit impresibo ang panalo niya sa Japan, hindi pa rin nakaligtas sa parusang suspendido. Yung 6 months na parusa ni General Casimero dahil sa pag-overweight, normal lang itong mga tol kahit non-title fight. Nakadepende na lang sa promoter ni Casimero kung pabayaan nila na mabakante siya ng 6 na buwan. Medyo matagal din yun mga tol. Kailangan sa loob ng 1 taon pwedeng bigyan si Casimero ng 3 laban. Lalaban muna sa Pilipinas, then babalik ulit ng Japan. Sana lang hindi na maulit na mag-overweight si Casimero. Lalo na kung mapalaban sa mas matindi sa Super Bantam. Ang gusto ko talaga makalaban ni Casimero si Murodjon Akhmadaliev o kaya si Sam Goodman. Sa ngayon, binalik na si General Casimero number 2 sa BoxRec. Pero yung BoxRec na yan mga tol, hindi kasi base yan sa world rank. Samantala, maraming post ang kumakalat sa Facebook. Junto Nakatani versus Casimero daw. Sa tingin nyo mga tol, papalag kaya si Junto Nakatani kay Casimero? Kasi bantamweight division ngayon si Junto Nakatani, hawak niya ang WBC belt. So kung sakaling aakyat yan sa super bantamweight, tingin ko ang labanan niya kaagad si The Monster na Naoya Inoue. Pero mahabang istorya pa yan mga tol. Kailangan talaga ni Casimero ngayon manalo sa bawat laban na ibibigay sa kanya hanggang mapalaban sa mga elite sa super bantam. Pero kung ako tatanungin, mahirapan din si Cuadrolas kay Nakatani mga tol. Hindi ito easy work. Hindi ko rin masabi na matatalo si Casimero. Hindi ko rin masabi na tatalunin niya kaagad si Nakatani. Kung baga magandang laban ito at mahirapan din talaga si Alas. Pero matagal pa ito mga tol. 36 na si Casimero next year. Siyempre ang mga boxer mga tol, iba-iba ang built-in. Baka may magsabi na bakit si Arthur Beterbiev malakas pa rin. Iba-iba ang built-in ng katawan mga tol. Si Beterbiev kasi kahit matanda na, naka-built-in sa kanya yung magandang kondisyon. Sa ibang banda naman, na-interview kahapon si Dimitri Bivol sa Fight Hub TV. Pinagkumpara ni Bivol yung power punch ni Canelo Alvarez at power punch ni Beterbiev. Sabi ni Bivol mga tol, si Canelo daw pag bumato ng suntok, yung 5 suntok ni Canelo, isa dun ang malakas. Kasi daw yung suntok ni Canelo galing Mindanao papuntang Luzon. Sa sobrang layo ng distance ng banat niya, napakalakas daw, talagang full power. Samantala itong si Beterbiev, pag bumato ng suntok, from Cavite to Batangas lang. So ganun kalapit ang suntok ni Beterbiev. Kaya yung 5 suntok ni Beterbiev, malalakas daw lahat yun kasi puro short punch. Hindi raw kasi bumabato ng high maker si Arthur Beterbiev. Lahat daw ng suntok niya puro short punch pero malakas. Kung gagawin daw ni Beterbiev yung ginagawa ni Canelo na galing Mindanao papuntang Luzon na suntok, siguradong mas malakas daw si Arthur Beterbiev. So may pagkakaiba daw tungkol sa power punch. Ibig sabihin nun, kahit short punches lang kay Beterbiev, malakas. Okay mga tol, laban na lang natin yung next update. Ingat!